kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, mabigay lang ko og kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang na napapalahid manok tulad ko. Bago ang lahat, kasabong ipagpatuloy ko sa inyo, iyan ang ibahagi ko sa inyong mga baguhan pa lang ang kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng sisiw parang hindi nababansot. Ipakilala ko nga to sa inyo. Ang hawak ko ngayon, kulay pula, ang linyada nito, Boston Sweater, 2 times winner ito siya. Yan o, dilupit, dilaw ang paa, kulay pula. Para pala nga healthy, hindi nababansot ang ating mga alagang mga sisiw na naglaki. Galing pa lang sa incubator, pagdating natin sa bahay natin, ang ating paglagyan ng brooders, kailan malinis. Tapos paikutan natin ng trapal, parang hindi makapasok ang hangin, hindi lalamigin ang ating mga diol, mga sisiw. Tapos ialawan natin ng madaling araw. Tapos sinasapinan natin ng dyaryo o papel. Tapos lagi nating i-monitor yan. Sa tingin nating madumi-dumi na, alisin na natin, papalitan. Laging palit-palit yan ng sapin na dyaryo o papel. Pagkatapos, ibigay natin ang sapat na pagkain, sobra-sobra. Ang kainan nila, lagi nating i-monitor kung paubos na, huwag nating hayaang maubusan. Lagyan natin palagi, dinagdagan natin, parang kain na kain lang sila. Parang bilis masiglat yan. Tapos ang inumin tubig, huwag nating hayaan ding maubusan sila ng tubig. Kailangan lagi lang may inumin ang kanilang lagayan ng tubig, inumin nila. Tapos may halong vitamin. Pagkatapos pag medyo lumaki-laki na, ililipat naman natin sa comfortable lang makagalaw-galaw. Huwag nating hayaan lang na masikip na sila, hindi na comfortable makagalaw-galaw, kasi nakakabansot din sa mga natin sisiw kapag sobra na rin silang nagsiksikan. Iyan ang nakakabansot din kahit sakto sa kain, sakto sa vitamins. Kailangan ilipat natin sa medyo malawak na paglagyan natin na comfortable lang makagalaw-galaw, para healthy, malusog ang kanilang pangatawan. Iyan ang pinakasikreto sa pag-alaga ng mga sisiw. Sisiw pa lang, kailangan doon na natin simulaan ang tudo pag-alaga. Kasi kung mga ganito ng edad, ganito na kalaki, hindi na ito alagain. Kasi ang gagawin lang natin itong trabaho natin sa umaga, bigyan natin ng pagkain sa tamang sukat, sa hapon, tapos inumin tubig. Kung wala tayong ibang ginagawa, di tayo busy, hinawak-hawakan natin, hinimas-himas, hinilamusan, tapos pinapaliguan. Yan lang ang trabaho dito. Pero ang mga sisiw talaga alagain, kasi kailangan nililinis natin palagi ang kanilang sapi na sinasapi nating papel, karton man yan, kasi yan ang dahilan na mababansot kapag hindi natin laging nililinis ang ating pinaglagyan sa kanila. Pinaka-importante talaga doon natin simulaan, sisiw pa lang, parang healthy, malusog, malakas ang pangatawan sa ating mga mga sisiw pa lang, inalagaan na natin ang gusto. Kasi ang sisiw, yan ang alagain, parang nag-alaga tayo ng bibi. Kasi itong mga manok, ang pag-alaga dito, pinaka-importante dito, ilagay natin nasa puso, nasa isip natin, ituring talaga natin ito sila na pangalawang pamilya, ang ating alagang manok. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kung mayroon ka niyan na mapagmahal ka sa alaga mo, isa puso mo, isa isip mo, maituring mo silang pangalawang pamilya, healthy masiglakihan, dahil hindi ka nagkulang sa kanila, dahil mahal mo sila, mababawi lang din kaagad ang iyong ginagastos sa kanila, hindi ka lugi. Kung mabilis masiglakihan ang ating mga alagang manok, kasi pagdating pa lang ng 3 months, 4 months, ang dami nang nakagustong bumibili dahil healthy, malakas ang pangatawan sa ating mga alaga. Yan ang pinaka-importante, ang pag-alaga. Kung marunong kang mag-alaga, kumikita ka. Pero kung mahina ka dito mag-alaga sa manok, lugi ka sa iyong ginagastos. Yan lang ang basyan natin dyan. Ang taong magaling mag-alagag manok, madaling kumikita dito sa pagmamanok. Pero kung mapabaya ka sa iyong mga alagang manok, mahuli ka rin sa kitaan dito sa pagmamanok. Yan pinaka-importante, na dapat kung magmamanok tayo, dapat doon tayo sa pag-alaga natin na kumikita tayo.
Iyan ang iwasan natin ang pagmamanok natin na nalulugi tayo dahil nagkulang tayo sa pag-alaga. Ang pag-alaga ang pinaka-importante sa isang manok para kumikita ka. Bukod sa pagpili na mahusay, maayos ang performance sa isa kalinyada na mamanukin natin, kailangan din maganda din ang pagpapakita nating performance sa ating pag-alaga sa ating manok. Tayo muna na nag-alaga ang unang magpakita ng magandang performance sa pag-alaga, lalong-lalo na kung sisiw pa. Tutukan natin, ibibigay natin ang sapat na pag-alaga na hindi tayo magkulang sa kanila, parang healthy, mabilis na siglakihan, hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Bukod na gagamitin natin na pang personal, pang laro ang ating mga alaga, hindi tayo mapahiya, lamang tayo sa panalo kaysa talo. Kapag mag-out, magbinta tayo, mabili ang ating alaga dahil makikita sa mamimilig manok na healthy, malusog ang pangatawan, dahil pag hipo nila, paghawak pa lang, naramdaman na nila na ito ang gusto nilang bibilhin na manok dahil maganda ang pangatawan, sakto sa alaga. Iyan ang binabasihan din sa pagmamanok. Hanggang dito muna po kasabong, sana mayroon tayong konting mapulot at matutunan ng mga baguhan pa lang na dito sa pagmamanok. Kailangan dito parang hindi tayo lugi, parang kumikita tayo na sa pag-alaga natin. Alagaan natin mabuti, ibigay natin ang kompletong pagkain vitamins, tapos pinaka-importante ang kalinisan sa kanilang pinaglagyan. Yan lang. Thank you ulit sa pagpanood. Basta ulit, basta ko lang sa inyo. Thank you.